Sa gitna ng sunod-sunod na hakbang ng pamahalaan at ilang mga grupo upang matulungan ang iba't ibang sektor, kabilang na ang muling pagbubukas ng community pantry, pamamahagi ng ayuda at iba pang inisyatibo para sa transport sector at komunidad, bunsod ng sobrang taas ng presyo ng langis na dulot ng digmaan sa Middle East. Naglabas ng kanilang sentimiento ang Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG sa sistema ng rescue buying sa produkto ng mga magsasaka. Ayon sa grupo, bagamat may magandang hangarin ang rescue buying sa mga aning gulay at iba pang produkto ng farmers, lumalabas nila sa mga ulat na tila nagiging pahirap pa ito dahil sa lalong pagbagsak ng presyong natatanggap ng mga magsasaka na halos katumbas na lamang ng kanilang puhunan o di kaya naman ay mas mababa pa kaysa dito. So, yun lang ang sinasabi natin na although maganda siyang pakinggan rescue buy, unfortunately, nandun pa rin yung abuse, yung pagkasamantala sa presyo na dapat ay nabibili nila from farmers. Paliwanag ng SINAG, isa sa mga nakikita nilang negatibong punto ng rescue buying ay ang presensya ng mga middleman o traders na nagsisilbing tagapamagitan sa pagbili at distribusyon ng mga produkto. Sa ganitong setup, hindi direktang nakikinabang ang magsasaka dahil ang kita ay napupunta pa sa mga consolidator o biyahero. Dagdag pa rito, nagiging normal umano ang mababang presyuhan sa ilalim ng rescue buying na taliwas sa layunin nitong tulungan ng sektor ng agrikultura. Isa sa mga inihalimbawa ng SINAG ang bentahan ng puting sibuyas. Anila, dapat na binibili ito sa kanila ng halagang 30 hanggang 35 pesos ang kada kilo upang kumita sana ang mga magsasaka. Subalit sa kaso ng rescue buying, mas mababa pa dito ang presyong iniaalok sa kanila, kaya't imbes na kumita, napipilitan na lamang ang mga magsasaka na ibenta ang kanilang ani upang hindi ito masayang. Ang sinasabi lang natin kasi marami ang gustong tumulong at marami ang tumutulong. Sana hindi sa rescue buying prices kinukuha. Kasi nga, ibig sabihin ng rescue, kumbaga, imbis na mabulok, bilhin mo. Sana ang konsepto pa rin, kung ano yung fair price na dapat makuha niya, yun ang bilhin pa rin sa ating mga farmers. Diba, sa onions, kung red yan, at least sana maka 45 or 50. Para medyo maganda yung benta ng farmer, yung white onion, nasa 30 to 35 pesos, at least kumikita sila. Gayunman, binigyang diin ng SINAG na mahalaga ang layunin ng rescue buying, ngunit kinakailangan nitong maipatupad ng maayos upang maiwasan ang pang-aabuso at masiguro na talagang nakatutulong ito sa mga magsasaka, lalo na sa panahon ngayon na tumataas ang gastos sa produksyon. Giit rin ng grupo na kung nais tumulong, mas mainam din nila kung direkta nang bumili ng produkto mula sa mga magsasaka upang maiwasan ang presensya ng mga middleman. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.